Okay, simulan na natin. Alam niyo ba, may isang higanting industriya na siyang dahilan kung bakit gumagana ang modernong mundo natin. Pero halos hindi natin ito napapansin. At ngayon, yang industriyang yan, sabay na dumadaan sa dalawang malaking revolusyon. Yan ang kwento ng global shipping at kung paano ito nagiging mas berde at mas matalino nangyayaring mismo sa harap natin. Tingnan nyo tong larawan. Mula sa cellphone na hawak nyo ngayon, yung kape na iniinom nyo, hanggang sa damit na suot nyo. Halos sigurado, dumaan yan sa isang barkong ganito. Ang shipping, yang ang parang ugat ng ating global economy. Pero may problema. At hindi lang basta isang problema. Dalawang malalaking krisis ang sabay na bumabayo sa industriyang to. Isa tungkol sa ekonomiya, at yung isa pa tungkol sa ating planeta. At dahil sa dalawang to, napipilitan silang gawin ang pinakamalaking pagbabago sa buong kasaysayan ng paglalayag. So, eto ang pag-uusapan natin. Una, titingnan natin kung gaano ba talaga kalaki tong mundo na nakasakay sa barko. Tapos, sisilipin natin yung mga hamon na kinakaharap nito. At syempre, isa-isahin natin yung dalawang revolusyon, yung luntian at yung matalino na nagbabago sa lahat. Gagamitin natin ang China bilang halimbawa para makita natin to in action. At sa huli, iiwan ko kayo ng tanong. Ano nga bang kinabukasan ng bawat kahon na naglalakbay sa mundo? Okay, unahin natin yung scale. Gaano ba talaga to kalaki? Simple lang. Isipin nyo, ito yung mismong makina na nagpapatakbo sa buong ekonomiya ng mundo. Para lang magka-ideya tayo, noong 2020, yung mga daungan lang ng China, humawak sila ng 14.6 bilyong tonelada ng kargamento. Bilyon, ha? At sa isang bansa pa lang yan, sa loob ng isang taon, ganyang kagrabe yung dami ng mga produktong gumagalaw sa buong mundo gamit ang mga barko. Pero sa kabila ng laki nito, may dalawang malaking alon ng pagsubok na hinaharap ang sistema. At itong mga hamon na to ang nagtutulak sa kanila na magbago at kailangan nilang magbago ng mabilis. Sa isang banda, andyan yung pabago-bagong merkado. Ang resulta, biglang tataas o bababa yung presyo ng shipping, na apektado yung halaga ng mga produktong binibili natin, tapos sa kabilang banda, yung matinding pressure pagdating sa kalikasan. Kasi aminin natin, isa sa mga pangunahing pinangmumulan ng polusyon ang mga barkong to. Ngayon, sinasabi ng buong mundo, kailangan niyang maglinis. At ito, perfectong sinabi ni Ted Chen ng Dimerco. Basically, ang sinasabi niya, pag mahina ang demand, sobra-sobra yung mga barko kaya bagsak presyo, nalulugi ang mga kumpanya. Pag biglang lumakas ang demand, kulang naman ang mga barko, kaya sobrang taas ng presyo, nahihirapan ng kalakalan. Damned if you do, damned if you don't. Laging may panganib ng instability. So paano nila nilulutas yung krisis sa kalikasan? Dito na pumapasok yung unang revolusyon, ang paglipat papunta sa green shipping. Ang puso ng pagbabagong ito ay yung Net Zero Framework ng International Maritime Organization o IMO. Isa itong kasunduan ng mga bansa sa buong mundo na magtakda ng mahihigpit na targets para bawasan yung polusyon mula sa mga barko. Ang goal, net zero emissions pagsapit ng 2050. At hindi to suggestion ha, isa tong pandaigdigang utos. At hindi to basta pangako lang para sa malayong hinaharap ha. Tingnan nyo tong mga targets. Pagsapit ng 2028, dapat may 4% na bawas na. Pagdating ng 2035, dapat 30% na ang nabawas. Ito yung mga konkretong hakbang na may deadline, kaya napipilitan ang buong industriya na kumilos ngayon na. At grabe ang bilis ng pagbabago. Sa susunod na ilang taon lang, sunod-sunod na yung mga bagong regulasyon. Mula sa Arctic hanggang sa Mediterranean, palaki ng palaki ang pressure. Malinaw ang mensahe, tapos na ang panahon ng maruming pagpapadala. The clock is ticking. Okay, kasabay ng Green Revolution, may isa pang malaking pagbabago. Ang paggamit ng teknolohiya para gawing mas matalino at mas efficient ang lahat. Para mas madaling maintindihan, pagkumparahin natin, isipin niyo yung lumang daungan, puno ng papeles, mano-manong buhatan, at mga prosesong umaasa lang sa tawag sa telepono. Ang resulta, mabagal at madalas, may mali. Ngayon, isipin nyo naman yung smart port. Dito, AI na ang nag-organize ng daloy ng mga container, mga robot na crane ang nagbubuhat, at bawat galaw natatrack sa real-time gamit ang data. Pero ano ba talaga to sa practice?
Isipin niyo yung Wisdom Brain, isang central AI na parang air traffic controller para sa buong Donggan, para walang sayang na oras. Tapos, gamit ang 5G at mga satellites tulad ng Beidou, gumagawa sila ng digital waterways. Ibig sabihin, bawat barko at container may digital twin na pwedeng itrack kahit nasaan. At ang dulo ng lahat ng to, mga barkong naglalayag ng walang tao. Parang science fiction pero yan na ang hinaharap ng logistics. Ngayon, tingnan natin kung paano nagkakatotoo ang dalawang revolusyong to sa tunay na buhay. At para dyan, sisilipin natin ang pinakamalaking player sa industriya, ang China. Napakaklarong plano ng China para sa Green Revolution. Una, ina-upgrade nila yung mga lumang barko para maging mas malinis. Pangalawa, todo buhos sila sa pagdevelop ng mga bagong barko na gumagamit ng malinis na enerhiya tulad ng LNG, kuryente o hydrogen. At pangatlo, na siguro pinaka-importante, ay yung pagtatayo ng infrastructure, mga charging stations at supply ng fuel para suportahan yung mga bagong barko. At hindi lang yan sa mga barko. Isang malaking parte ng strategy nila ay ang pagkonekta ng mga daungan sa sistema ng tren. Basically, imbesta lahat ng kargamento ay nasa truck, ililipat nila sa tren na mas efficient at mas eco-friendly. Ang target nila? 15% na paglago bawat taon. Sobrang ambisyoso niyan at pinapakita kung gaano sila kaseryoso sa pagbabagong to. So, matapos nating makita ang lahat ng yan, ano na ngayon ang ibig sabihin ng mga revolusyong to para sa atin, para sa mga produktong binibili natin at para sa mundo natin? Ayon sa plano ng China, sa taong 2035, yung bagong sistema ng shipping na moderno, berde at matalino ay halos kumpleto na. Isa itong paalala na yung mga pinag-uusapan natin ay hindi isang malayong pangarap. Ito ay isang konkretong plano na nangyayari sa loob lang ng susunod na dekada. Kaya heto ang tanong na iiwan ko sa inyo. Habang ginagawang mas malinis at mas high-tech ng mga pagbabagong ito ang global supply chain, gagawin din ba nitong mas matatag ito laban sa mga krisis sa hinaharap? O baka naman, yung mga bagong teknolohiya at regulasyon ay magdadala lang ng bagong layer ng komplikasyon sa isang sistemang napakahalaga na? Iyan ang tanong na sasagutin ng mga darating na taon.